Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 22, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 39 to 48. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya yung papamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin din sa lalong mas maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hola! Sa gospel, narinig natin yung tungkol sa aliping handa sa pagdating ng Panginoon. Pero for this day, gusto kong pagtutunan ng pansin natin yung last verses sa gospel. Ano ang sabi? Ang lingkod na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya naganda. Siya ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ang lingkod na hindi alam ang kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit gumawa ng mali, ito naman ay tatanggap ng magaang na parusa. Tingnan niyo po yung discrimination. Doon sa mga alam naman nila yung dapat gawin pero hindi ginawa, mas mabigat ng parusa kaysa sa nagkamali sila pero hindi nila alam na mali sila. Mas magaang na parusa. Ito ay malinaw na mensahe tungkol sa responsibility and accountability. Ang kaalaman, ang biyaya, yung mga wealth natin ay pagkakataong ibinigay ng Diyos na hindi para sa sarili lamang. Ito ay may kaakibat na pananagutan. Sa buhay natin, may pagkakataong alam natin kung ano ang tama, pero pinipili pa rin natin na huwag kumilos. Halimbawa, alam nating dapat magpatawad. Pero si Kuya Sam nga, pinili yung pagkikimkim ng galit. Alam natin na kung ikaw ay nasa posisyon para tumulong sa nangangailangan, pero pinili mong huwag tumulong, mas malaki ang pananagutan natin doon. Alam natin ikaw yung mas nakakaunawa, pero inuna mo yung sarili, mas malaki
yung ating pananagutan doon. Ang talatang ito ay paalala na mas malaki ang alam, mas malaki ang pananagutan. Kung ikaw ay nasa poder ng kapangyarihan, maging sa lipunan o simbahan, ikaw ay may mas higit na yaman at karunungan. Ikaw ay pinagkatiwalaan. Pero lahat ng iyan, isusulit natin sa Panginoon. Minsan ay may bumati sa akin tungkol sa ginagawa nating gospel sharing, kagaya nito sa audio gospel. Sabi niya, nakakatuwa kay Ika, congratulations, all the praises nandoon. Kaya nga, sa isang banda, nakakatuwa dahil may nakaka-appreciate. Pero sa totoo, alam niyo ginagawa natin na to, malaking responsibilidad. Parang ang buong komunidad natin ay nag-expect sa atin na dapat lagi mong ginagawa yung tama. Dahil araw-araw ko pa man din nagbabasa ng Bible. Kaya napakalaki ng responsibilidad natin. Kung ikaw ay doktor, mapakalaki ang responsibilidad mo. Diba? Kung ikaw ay abogado, malaki ang responsibilidad mo. Kung ikaw ay teacher, napakalaki ng responsibilidad mo. Merong mga pinagkatiwala sa atin. Kaya naman, kahit nga tayo na araw-araw nakikinig ng daily gospel, lumalaki din ang responsibilidad natin. Kaya, kung tayo nakakatanggap, tayo na mag-share sa iba. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga biyaya, kaalaman at pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin. Tulungan mo akong laging maging tapat sa mga ito, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Huwag mo akong hayaang maging kampante sa aking kaalaman, kundi maging masigasig sa pagsasabuhay ng iyong kalooban. Nawa sa bawat araw, makita mo akong handa na masipag at mapagkakatiwalaan. Amen. Na-bless po ba kayo ng gospel natin? Ayan na ang calling. Ikaw din ay may responsibilidad. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Nang para sa ganon, marating din sila ng buhay na salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.